Good day po sa ating lahat at salamat na rin po agad sa mga magiging viewers po natin at supporters natin sa YouTube channel po natin. So meron rin po tayong Facebook, no? Gumagawa rin tayo ng mga contents doon. Robert Patrick Garcia Ladringan, no? So mag-follow rin po kayo sa akin para sa more Rhode Island Red farming tips and tricks. Ayan po, no? So dito po muna tayo sa incubator po natin, no? So meron tayo dito automatic incubator. So nabili po natin to sa Shopee, no? So mataas ang hatchability mo po nito. Nasa 90 to 95% po, no? So ayan, ang unang-una po natin ginagawa pag dito tayo sa ating mga incubator, itong thermostat po, no, na reading. Okay? So, yung temperature niya, tas humidity, no? So, magtataka kayo ba't mataas ang humidity? Dahil may mapipisa po, no? May mapipisa po dito sa loob natin. Ayan. And then, ito po yung DIY incubator natin. May mga laman din po itlog to. Unahin na natin to, no? Ayan. Ay! Ito po, may napisa po tayo isa, no? So, may mga laman din po to. At lahat po yan ay nagtuloy na po yung similya, no? Yun, meron tayong fan doon. Na yung nabibili. Sinaksak lang natin dito. Ayun. Ayan. Tapos may konting tubig. In case buwaba ang humidity sa paligid. No? Ayan po. So, sara na natin. Alright. Mamaya mapupuno na rin po yan. Kasi, ayan o. Nag-i-start na po tayo makapagkuha ulit ng fertile eggs natin. Meron na tayo ulit na itlog ng Rhode Island Red. Tsaka yung sweater. Ayan, sweater. Okay. So, dito po, may mapipisa. Ayan. 2, 4, 6, 8. Ay, ayan na. 9 na po. Ayun, oh. Mapipisa na rin po yan. Ayan. Pag may crack na pong ganyan, automatic yan mapipisa na. So, magtingin pa tayo. Baka meron pa. No? Makalusot. Kasi minsan po no, kapag lalo to na hawak-hawakan na natin, na ikot-ikot na. So, ang tendency po yung sisiw, nalilito na sa paglabas kung saan yung taas at saka baba, no? Katulad niyan, yung iba dito po, ibabaw natin yung crack. Ayan, no? So, 2, 4, 6, 8, 9 po yung mapipisa dito sa automatic incubator natin. Sara na natin po, no? Ayan. Hindi na tayo nag-iikot dahil may mga napipisa na po, no? Sunod-sunod na rin po kasi yan. So, ayan ang incubator area natin. Meron tayong gamit na isang automatic incubator at saka DIY incubator po natin. Ito, ginawa po natin to, no? So, baka mamaya may magtanong po kung nakapag-hatch na po yan. Yes po, nakapag-hatch na po. Marami na po, no? So, hindi lang natin ginamit kasi kaya pa naman i-accommodate ng automatic incubator natin yung mga fertile eggs natin noon. Pero ngayon, since 42, no, na breeding materials na meron tayo, ay marami na po ang itlog na nakokolekta natin araw-araw. Okay? So, hindi pa full-blown yung production natin ng fertile eggs, pero mas marami na po. Compared dati na 7 pa lang yung inahin natin na nangingitlog. Ngayon po nasa 36 na po sila. Pero yung 36 heads na yun, hindi pa naman po lahat nangingitlog pero nadagdagan po. Kaya pati yung automatic incubator natin nagamit po natin. So dito tayo sa brooder. Ay! Ito na lang po yung may laman, no? Yung ando doon sa kabila. Nilipat na natin sa kabila. Ayan, no? So yun, may kinain na itlog, no? Nakita natin. Yan ang problema natin. So ito po yung mga papisa natin. May alanganin tayong isa, kawawa naman. Ayan. So ayan po, no? Marami-rami to. Ilan na ba to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Minus 1. Kasi alanganin na po yan, no? 17 sila lahat. Marami-rami pasisiw. Takpan na natin kasi baka lamigin. Okay? So yun po ang update, no? Meron tayong 17 na sisiw. Tapos may papipisa pa doon. Alright? So, may alanganing isa. Yun na po, no? So, dito naman tayo sa yard, sa mga breeding materials natin.
Dito yung asil natin, asil Boston Hatch, asil sweater na inahin. Tapos si sweater natin, asil Boston, Boston rounded na inahin, tatlong sweater na inahin, nandiyo dyan, no? So, hindi na muna natin titingnan po mabuti yan. Dito po muna tayo sa mga breeding materials natin. Ito po yung mga breeding materials natin na original, no? Ayan. 246. Tapos ito original din. Okay? 7 dito. Tapos andi dito yung isang tandang na original breeder natin. Ayan. Ayan. Tapos yung original breeder natin na isang inahin. Bali 9 po sila, no, yung original breeders natin noon. Kaya na-accommodate pa ng automatic incubator yung mga itlog. Pero ngayon po, sobrang marami na po sila. Ayan. Ito mga anak na po to, no? Ginawa na rin natin breeders. Namili tayo sa kanila. Okay? Tapos, ito mga anak na rin po. Ito ng mga breeders natin. Ito yung mga unang-unang palabas natin. Ayan. Ito rin po. Mga palabas na rin po natin to. No? Ayan. So, kinain na naman nila itlog nila. Ito lang po yung problema natin, no? Kinakain nila yung itlog nila. Kaya minsan, maganda na po eh, marami na eh. Ito. Nakita natin kinain po nila yung itlog, no? So, ganun talaga. Hindi natin nakukuha agad, no? So, lalo pag nasa trabaho po tayo, no? Talagang almost half nakakain po nila. Kaya ang plano natin, papaayos po natin yung mga itlogan nito, mga fly pen natin, no? So, mag-aayos tayo ng itlogan ng mga fly pen natin dito at saka doon, no? Sa kapag nagkapera na po tayo, dadagdagan natin ng mga paitlog or lalagyan natin ng mga paitlogan yan. Okay? So, yan po, no? Ang nagiging problema natin, kinakain nila yung itlog nila. May nang itlog po dito pero kinain po. No? Kinain. So, ganun talaga na nahihirapan tayong abangan, no? Yung mga eggs po nila. Ito, parang meron to. Wala pa. Tamang hinala tayo dun, ha. So, ayan. 42 heads na po itong breeding materials natin plus yung kasama na po yung 9 na original natin, no? Na Rhode Island Red. Bali, 6 po dyan yung row natin. Tapos, 36 yung hens natin, no? So, marami-rami na rin po tayong nakokolekta kahit ganyan, no? Kinakain nila. So, sayang lang pag kinakain po nila yung mga itlog nila kasi fertile eggs po eh, no? Diyan po tayo kumukuha ng mga pasisiw natin na soon magiging future layers and breeders po natin. Kaya ang laki na problema ko ngayon dahil yung kinukonsume nila yung sarili nilang itlog. Kaya imbis na medyo maganda-ganda yung ating collection, yun po yung nangyayari, no? So, pa-comment naman po sa baba, no? Kung ano yung mga pwede nating gawin, no? Na paraan para maiwasan natin yung pagkain nila ng itlog po nila, no? So, yun ang isa ko naiisip is yung pugaran, no? Kailangan may pugaran to mga to. Para at least hindi nila nakikita siguro kapag nag-itlog na sila sa pugaran, hindi na nila makikita yung itlog, no? Hindi na nila mapapansin. So, ayan lang po ang simpleng setup natin ng breeding, incubation, and growing area po natin. Dahil doon sa kabila, doon na po yung mga manok na production po natin nitong mga breeders natin. So, sa susunod na video is gagala rin po tayo doon para makita natin yung mga palahi na natin, no? Mostly, puro hen po yung tinira natin. Kung di ako nagkakamali, may 5 na lalaki lang doon, no? Doon sa mga nakawala po, no? Meron pa tayo kasi sa scratch pen doon na batch 7, no? So, yun.
Sa susunod na video po, samahan niyo po ulit ako para bisitahin naman po natin yung ranging area po natin, mini ranging area po natin sa mga pasisiw natin na Rhode Island Red. So yun lang po, maraming salamat po sa suporta, sa mga subscribers at saka magsusubscribe pa lang, salamat po. God bless po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa journey natin dito sa Rhode Island Red chicken farming natin. Both naka-cage and naka-free range po, no? So, yun lang po. Salamat. Thank you. Peace po.